At kami po ay titindig at tatayo. Ipaglalaban namin ang karapatan ng Vice President at ng inang bayan. Titindig tayo dahil alam natin na malinis ang ating Vice President Inday Sara. Ilang beses na po diniskas siya nakataas-taas ang hukuman at iyan po ay naipaliwanag na iyan po ay invalid. Iyan po ay isang pangloloko sa ating mga kapwa Pilipino dahil ang kanilang corruption na malay-maleta na ninanakaw nila sa kabanang bayan, iyan lang po ang gusto nilang ipagtakip. Kaya ang impeachment po na ginagawa ngayon, makikita nyo, kumukuha pa sila ng ebidensya. Sila pa ang humihingi ng ebidensya kay Vice President. Hindi ba po ba kung sila ang hukom, dapat hawak na nila ang mga ebidensya nila? Eh ngayon pa lang sila naghahanap. Ibig sabihin, wala pong silang hinahawakan na mataas na ebidensya para i-impeach ang ating Vice President Inday Sara Duterte. At kami po ay titindig at tatayo. Ipaglalaban namin ang karapatan ng Vice President at ng inang bayan. Hindi po kami magpapahinga. Tuloy-tuloy po kami sasama at pakikibaka para sa kinabukasan ng ating mga anak, ng ating bayan, ng ating kaapu-apuhan. Ipinaglalaban dito ay hindi ang isang tao lamang, kung hindi ang pinaglalaban dito ang kinabukasan ng inang bayan. Kaya po tayo lahat, mga kapwa ko Pilipino, at dito sa lungsod ng Pasay, lumabang tayo, manindigan tayo, tindigan natin ang laban natin para sa ating kinabukasan. Maraming pong salamat. Ako si Attorney Ching and kita some man supporter of the Dutertes because I served under Yan. the leadership Okay na. of PRRD during his term. So I was in Malacanang. I was working at the office of the President and I saw how he was really like Tatay Digong. Para po talaga siyang ama ng ating bansa na tila ay hindi natin nararamdaman ngayon. So, yung tanong niyo po tungkol kay former Senator Trillanes, sa legal po kasi, parati po natin ina-establish muna ang jurisdiction. So, yung question ng impeachment, unang-una po sa lahat, ano po talaga ang jurisdiction? Meron po bang karapatan ang House na mga nag-i-impeach kay VP Sara na nasa posisyon nila at nagre-represent po sila ng kanilang constituents? Nire-represent po ba ng ating representative sa Pasay kayong mga constituents? Nararamdaman niyo po bang represented kayo sa House of Representatives? Hindi po. Kasi po lone district tayo eh. So having said that, yung tanong niyo po tungkol kay Trillanes, ano po kasi yung standing niya para magsabi na meron siyang mga ipe-present na proof or evidence laban kay VP Sara? In the first place, ano po yung kaugnayan niya? Dapat i-establish na yon. Bakit ba siya nandyan? Sino bang nagpo-pondo sa kanya? Ano ba ang kanyang legal standing para mag-appear to become a witness? Kasi po ang witness ay merong personal knowledge. Di ba po, pag sinabing witness ka, you have personally seen and heard. So kung meron siyang personal knowledge tungkol sa mga ibinibintang nila na anomalya na ginawa ni VP Sara, dapat direct personal knowledge na yon for him to be a credible witness. Pero dahil puro hearsay nga, puro inausap niya yung mga pwedeng mag-witness kay VP Sara, tapos siya yung tatayo doon para magsabi kung ano yung mga magiging basis niya, wala po talagang credibility. So ang tanong po natin, ito po bang mga tumatayo laban kay VP Sara ngayon sa impeachment,
talaga nga po bang they represent the will of the people. Kasi hindi naman po talaga nila nire-represent yung boses ng taong bayan. In the first place, yung binanggit ko kanina na COMELEC, ang tanong ko po sa mga Pasayenyo, naniniwala po ba kayo na ang mga nakaupo ngayon ay sila talaga ang inelect ng mga Pasayenyo? At walang padding, at walang dagdag, at walang bayad. Yung totoong labanan na pinipili na po ng mga Pasayenyo para mag-represent sa atin. Sila po ba yung mga nakaupo ngayon? So, yun din po, kay Trillanes, sa ating House of Representatives, ano po yung standing nila at jurisdiction nila para magkaroon ng karapatan na i-pursue itong proceeding na to against VP Sara na sinabi nga po ni Vice Bong Tolentino na elected by 32 million people. Ayun po. Follow-up lang. Ayon kasi kay Ombudsman Boying Remulla ay handa daw siyang tumulong sa House of Representatives lalo na sa saling ni VP Sara. Dapat ba? Dapat po bang tumulong ang Ombudsman sa pag-present Yes po ng nga. salin? Ni VP Sara sa House of Representatives. Supposedly po, ang Ombudsman ay impartial. Tama po ba? Dapat wala silang kinikilingan. Kasi sila ang nagpro-prosecute sa mga corrupt at sa mga may kasalanan. Pero for them to help, nakikita na talaga natin yung mga biases. Di ba? Obvious naman eh. The more po nilang kinikilingan yung mga lumalaban sa mga Duterte, the more po natin nakikita na planted lahat. Di ba po? Sa kanila yung tao sa mga opisina, sa kanila yung tao sa mga ahensya. So, dumudugo na po ata yung puso ng taong bayan, pero nafe-feel nyo ba na parang helpless tayo? Yes. Ano po yung mga pwede natin gawin? Yung mga ganitong ino-organize na mga grupo, we can really do signature campaigns, mag-sign up po kayo bilang member, magpa-sign up po kayo. Ako po pag nag-parlor, nag-tricycle, nag-taxi, nag-grab, tinatanong ko po, Duterte po ba kayo? Tapos meron po akong mga kinukuhang number nila. Tapos tinatanong ko, willing po ba kayo mag-sign sa Kami Naman Tayo? Tapos binibigay po nila, willing po ba kayo magbigay ng ID para po makapag-submit tayo ng petition sa Supreme Court? Ganon. Willing po ba kayo mag-participate? Kasi yun po yung legal process. Hindi naman natin pwedeng asahan na lang yung pag-iingay sa Facebook. Hindi naman natin pwedeng asahan yung pagrarally na lang sa mga kalye. Kailangan po, meron po tayong gawin na concrete na mga action para po masabi na yung nagre-represent po dito sa amin sa Pasay na nakaupo doon ay hindi niya po talaga nire-represent ang kanyang constituents. Ayun po. So, thank you po. Thank you, Attorney. Salamat po, Attorney.